Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay ang American action thriller movie na Nobody na ipinalabas noong 2021. Ang bida nating si Hutch ay isang ordinaryong ama na namumuhay kasama ang kanyang asawang si Becca at dalawang anak na sina Blake at Sammy. May trabaho siya bilang accountant sa manufacturing company ng kanyang biyenan. Araw-araw halos pare-pareho lang ang ginagawa niya. Mag-jogging sa umaga, mag-commute, trabaho, umuwi at matulog sa kama na may unan sa pagitan nilang mag-asawa. Kinabukasan, ganoon na naman ulit. Dagdag pa na tuwing araw ng Martes, palagi niyang makaligtaan ang kanilang basura. Maging ang relasyon nila ni Becca ay tila nawala na rin ng sigla. Matagal nang malamig ang pagsasama nila at bihira na silang maging malapit sa isa't isa. Isang gabi, nagising si Hutch dahil may naririnig siyang ingay sa baba ng kanilang bahay. At hindi nga siya nagkamali, nakita niya ang dalawang magnanakaw na nakapasok. Dahan-dahan niyang kinuha ang golf club at tatawag sana ng 911 ngunit nasa harapan na niya ang mga ito. Tinutukan siya ng baril ng babae saka ito nagdemand ng pera habang naghahanap ng ibang mapakinabangan ng kasama nito. Nagising pala si Blake at sinunggaban ang lalaki. Nang talikuran siya ng babae, pagkakataon na sana niyang hampasin ito ng golf club pero hindi niya itinuloy. Dahil nakita niyang walang bala ang baril nito. Kaya sa halip na lumaban, hinayaan niyang kunin ng dalawa ang kaunting pera at relo. Sinabihan niya ang anak na pakawalan na nito ang lalaki. Nadismaya si Blake sa ginawa ni Hutch. Maging ang mga pulis ay tila nagtataka kung bakit hindi siya lumaban. Sabi pa nito na hindi umano hahayaan na mangyari ang ganito sa sariling pamamahay. Kinabukasan, kinausap agad siya ng bayaw niyang si Charlie. Nagsumbong umano ang pamangkin at dagdag nitong sana ay lumaban siya para protektahan ang kanyang pamilya. Binigyan pa siya nito ng baril para umano may magamit sakaling maulit ang insidente. Kahit ayaw niya, tinanggap niya ang baril at diretsyong nilagay sa freezer. Dahil sa nangyari, tila nawalan na ng respeto si Blake sa kanya. Nang araw ding iyon, kinakausap niya sa radyo ang kanyang kapatid na si Harry. Dito na niya inilabas ang galit at pagkadismaya sa sarili. Pinili umano niyang wag nang lumaban sa dalawang magnanakaw dahil nakita niyang walang bala ang baril ng babae. Kaya alam niyang walang mangyayaring masama sa kanyang pamilya. Sa kabila nito, hindi mawala sa isip ni Hutch ang nangyari. Lalong bumibigat ang araw niya pag naalala ito. Nang bisitahin niya ang kanyang ama sa bahay ng matatanda, nararamdaman din nito ang dinadala niya. Ilang araw ang lumipas, hinahanap ni Sammy ang paborito nitong kitty cat bracelet. Nakalagay lang umano ito sa bowl kaya baka kasama itong nakuha ng mga kawatan. Buong akala niya kinuha din ito ng mga magnanakaw. Bigla na lang siyang umalis na pinagtataka ng kanyang mag-ina. Kinuha niya ang lumang gamit ng tatay niya sa cabinet nito. Ang expire na FBI ID, baril at pera. Hindi na nagtaka ang kanyang ama sapagkat alam nito kung sino talaga siya sa totoong buhay. Nakailang tattoo artist muna siya bago matunton ang tamang shop. Pinakita niya sa mga ito ang kanyang ID saka nag-alok ng pera kung sino makapagturo ng address ng tattoo na nasa picture. Umalma ang grupo tila hindi nagustuhan ang presensya niya sa shop. Pero nang makita ng isa ang tattoo niya sa pulso, bigla itong natigilan at nagpasalamat sa kanya umanong serbisyo. Agad itong lumabas na pinagtataka ng mga kasama dahil nelock nito ang pinto. Dito nahimasmasan ang mga naiwan na ramdam ng grupo na hindi ordinaryo ang kaharap nila. Sa tulong ng impormasyong nakuha niya, natunton niya ang bahay ng dalawang magnanakaw. Tahimik siyang pumasok at hinarap ang mga ito. Kinuha niya ang kanyang relo saka hinanap ang bracelet. Ngunit pera lang umano ang nakuha nila sa bowl. Nang marinig niya ang iyak ng sanggol, dito niya nalaman na desperado lang umano ang mga ito para sa kanilang anak. Dahil dito mas pinili niyang huwag ng saktan ang dalawa. At pinagbuntunan niya ng galit ang kawawang pader. Habang pauwi na siya, isang kotse ang biglang bumangga sa kanilang tabi. Lumabas mula rito ang grupo ng lasing na kalalakihan at sumakay sa bus. Agad na nambuli ang mga ito sa ibang pasahero. Hanggang sa pinag-iinteresan ng mga ito ang isang babae. Dito parang nagbunye ang kaibuturan ni Hutch. Nagpasalamat pa siya na sumakay ang grupo sa bus. Ilang saglit pa ay pinababa niya ang driver. Kasunod nito ay hinarap na niya ang 5 lalaki. What are you still doing here, old man? I'm gonna fuck you up.
Pagkatapos ng laban, napansin niyang nahirapan ng isa na huminga kaya gumawa siya ng paraan para makaligtas ito saka na siya bumaba ng bus. Pagdating niya sa bahay, inaantay pala siya ng kanyang asawa. Nagulat man ito sa hitsura niya, hindi na ito nagtanong habang ginagamot nito ang kanyang mga pasa at sugat. Dito na siya nagsalita tungkol sa kanilang relasyon, naglabas siya ng naramdaman. Naintindihan naman siya ni Becca kaya ng gabing iyon. Sinubukan ulit nilang manumbalik ang init ng kanilang pagsasama. Sa kabilang banda, nasa hospital na ang mga binugbog ni Hutch. At isa pala dito ay bunsong kapatid ng Russian crime lord na si Yulian. Ang mabangis na mafia boss na may hawak sa napakalaking organization, ang Obschak. Dahil sa MetroCard na naiwan ni Hutch dito nagumpisa ang grupo sa paghahanap sa kanya. Kinuntak nila ang connection sa Pentagon. At nang matanggap nila ang impormasyon ni Hutch, nag-resign agad ang babae. Natakot ito nang mabasa ang profile ng lalaki. Hindi na nito tinanggap ang bayad at nagmamadaling umalis. Nang sumunod na araw, tinawagan siya ng kanyang kapatid na si Harry at sinabihan kung sino ang binangga niya. Ngunit hindi man lang siya natinag sa binalita nito. Dagdag nito na kailangan niyang kausapin ang handler na tinatawag nilang si Barber. Ito umano ang mas nakakaalam paano niya paghandaan ang paglusob ng grupo. Kinagabihan habang masayang naghahapunan ang mag-anak, napasilip si Hutch sa bintana. Alam niya ito na yung sinasabi ng barbero. Mabilis niyang pinapasok sa basement ang kanyang mag-ina. Nagtataka ang mga ito pero wala rin silang nagawa. Sinabihan niya si Becca na huwag tumawag sa 911. Pagkatapos ng ilang minutong bakbakan, natambalang si Hutch dahil na-taser ng kalaban. Kinaladkad siya ng mga ito patungo sa sasakyan. Pero ilang minuto lang ang lumipas, nagising na siya at ginamit ang fire extinguisher para matakasin ang mga ito. Himala siyang nakaligtas nang bumaliktad ang kotse. Bago binawian ng buhay ang Black Russian, nakwento pa niya rito na siya ang tinatawag na auditor ng CIA. Natrabaho niya ang maglinis sa isang palpak na mission. Bumalik siya sa kanilang bahay. At pinapalayo muna ang kanyang pamilya. Kahit naguguluhan, hindi na masyadong nagtanong si Becca. Maya-maya pa ay inipon niya ang 4 na bangkay sa basement. Tinuloy niya ang kwento ng buhay niya sa mga ito. Na may tatapusin sana siyang government official dati ngunit pinakawalan niya dahil nangako itong magbago. At totoo ngang nagbago ang lalaki kaya nainggit siya rito. Nagpaalam siya sa kanyang boss na mag-retire na siya para magkaroon rin ng pamilya. Pero dahil umano sa mga ito kaya binalikan niya ngayon ang dating buhay na matagal na niyang kinalimutan. Sinunog niya ang kanilang bahay. Saka ninakaw ang kotse ng kapitbahay niyang mayabang. Nang mabalitaan ni Yulian ang nangyari sa mga tauhan, mas lalo lang itong nagpersigeng mahuli si Hutch. Samantala, binili ni Hutch ang kumpanya ng kanyang father-in-law para gawing hideout sa pagsalakay ng mga tauhan ni Yulian. Nag-set up siya rito ng mga bomba at kung ano-ano pang depensa. Kasunod nito ay mag-isa niyang nilusob ang balwarte ng Russian Mafia. Pinatay lahat ng mga tauhan ni Yulian. Nilagyan ng gasolina ang sprinkler ng building at sinilaban ang limpak-limpak na perang nakaimbak sa warehouse. At kasama niyang sinira ang lahat ng painting collection ng gangster. Pagkatapos ay nagpunta si Hutch sa club ni Yulian. Pasimpleng pinaalam rito ang ginawa niya sa pamamahay nito na sinunog niya lahat ng ari-arian ng mafia boss. Galit na galit ito sa kanya ngunit natahimik rin ito nang ipakita niya ang hawak na pampasabog. Sabi niya rito patas na umano silang dalawa. Kaya kalimutan na umano nila ang nangyari at mag-umpisang muli. Sa kanya ito iniwan. Ngunit simpre hindi siya papatawarin ng Russian kaya matinding habulan ang nangyari. Tinadtad ng mga ito ang sasakyan. Hanggang sa makarating sila sa kanyang kumpanya. Ilang saglit pa ay sumulpot sa taas ang kanyang adopted brother na si Harry. Laking gulat din niya na lumabas ang kanyang ama na may hawak na shotgun.
Isa rin pala itong agent dati kaya nami-miss din nito ang mga ganitong kaganapan. Inamin nitong na-bored sa paulit-ulit na ginagawa sa nursing home. Isang madugong bakbakan ang sumunod na nangyari. Nahulog sa kanyang setup ang mga kalaban. At enjoy naman ang kanyang ama sa ginagawa nito. Ganon din si Harry. Tamang naubos ang kanilang bala. Ubos na rin ang tauhan ni Julian. Pero hindi niya hahayaang manalo ang mafia. Dito na niya ginamit ang claymore. Nilagyan niya ito ng tape para idikit sa bulletproof na salamin, saka siya tumakbo patungo sa mafia boss. Muntikan na rin siyang madali ngunit wasak na wasak ang Russian. At bago pa dumating ang mga pulis, pinaalis na niya ang kanyang ama at kapatid. Nang i-interrogate na siya ng 2 detective, sagot lang niya na isa lang siyang nobody. Hindi makapaniwala ang mga ito sa sagot niya. Maya-maya pa ay parehong tumunog ang cellphone ng mga ito. Lalo lang napatanga ang dalawa nang marinig ang sinabi ng kani-kanilang kausap. Paglipas ng 3 buwan, binisita ng mag-asawa ang balak na bibilhing bahay. Ngunit may tumawag sa ahente at si Hutch pala ang gustong kausapin. Pagkatapos ng tawag, isa lang ang tanong nila sa agent kung may basement ba ang bahay. Sana nagustuhan nyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.